Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa atin pong segment po na ito, pag-uusapan naman po natin ng iba't iba pong mga advice po ng atin pong programa tungkol po sa mga pinag-uusapan po nating public hearings, updates po tungkol po sa setting of terms at kung ano-ano pang para po sa ating mga barangay. Pero bago po yan, meron lamang po tayong onting paglilinaw po sa tinalakay po natin kanina sa first segment. Kags Butch. Maraming salamat. Hihingi lang ako ng pagpasensya po sa inyo mga kabarangay dahil nagkamali po ako ng pagkakaintindi. Excited lang po kasi na yung mga house bills kanina sinabi ko na hinihear na, nasa Senado na na-transmit na. Nasa house pala, yung pala ang ibig sabihin po ng balitang aking natanggap at nagkamali ako ng tingin, malabo po ang aking mata. Senate po ang pagkakabasa ko. Imbis na house, ang layo, tatanga-tanga lang talaga ang inyong lingkod. Kaya pagpasensya nyo na. Pero ganun pa man, sinabi nga, ipapasa nga yan sa house. Kaya nagpa-public hearing na, and then committee report, and then plenary debates, and then third reading, and then akyat sa Senate. Sabay na pong kumikilos, wag ho kayong mag-alala. Pero they have 3 weeks to go, so matagal-tagal pa natin pag-uusapan yan. And next, na bigla ako kasi ang bilis ng panahon, naka 1 year na pala si Kagawad Marie. Alam mo, as an executive producer ng GNN, ng One Media, marami tayong shows. Para sa akin, paggagawa ho kayo ng isang programa o isang TV program, first and last thing para sa akin, ang unang-una kong tinitingnan yung mga host. So, hindi basta-basta ang Sa Barangay Tayo, anumang programa dito sa GNN One Media na biglang kumukuha na lang kung sino-sino. Sometimes, pinagsusuri-suri namin yan. And sometimes, meron kaming personal relationship sa mga ibang host. Dahil kilala natin SK Maya, no? Yes, of course. Dumating si Kagawad Marie, parang magic yan namaya pa na nga ang ating pong pinakamamahal na Yusek Martin Dino. Pero palagi, noon ko pa naiisip si Kagawad Marie, dapat dito sa show, bukod sa kanyang experience, magaling siya musita at napakagaling niya. Siguro, sana bumagay tayo sa kanya. Yun nga iniisip ko sana bumagay kasi magaling talaga siya. Kaya, congratulations kung sinasabi mong thank you for accepting your. Kami nagpapasalamat sa pagkatinanggap mo ang imbitasyon at hamon sa'yo na makatulong tayo sa serbisyong barangay sa buong Pilipinas. Thank you. Kags. Yes, thank you rin, Kags. Kasi alam mo tong opportunity na to, bihira to eh. Actually, nung after ng term ko, nagulat din ako na biglang may bukas na opportunity. Kasi sabi ko nga, done na ako sa barangay. Kasi tapos na ako eh. Kumbaga, 16 years in public service. Lagi ko sinasabi. So, ano nang next? So, magpa-private na lang ba ako? Pero, eto po yung opportunity na talagang sa barangay pa din. Hindi na sa barangay po namin. Mas pinalawak pa ni Lord. Binigay niya po ang Sa Barangay Tayo. Yes. Ayan po. Alam mo na sabi niya, nung tapos na siya sa pagkakagawad sa barangay, what's next? Ganun din ako, SK. Kasi si SK nandito na yan sa GNN One Media. Bago pa ako. Tapos na ako eh. Sabi ko, wala na siguro. Pero nangangapa pa ako saan ba ako pupunta. And then dumating nga yung show na ito. Parang kagaya rin sa'yo na bihirang mangyari at tayo natutuwa at nandito tayo. So halos pareho po kami ni Kagawad Marie, nagkaroon ng continuation
Sa tingin ko kagawad baka bandang huli tayo pa rin. Hindi, joke lang. Alam niyo po, ito po talaga yung mga kwento, mga storya na talaga pong nagpapatunay na when one door closes, another one opens. Yes. Hindi po ba? Nakakatuwa nga po dahil po dumating po si Kags Butch at si Kags Marie dito po sa atin pong network and na ibigay po talaga nila yung malawak po na experience nila sa public service and even their expertise po para makatulong po sa lahat ng ating po mga At nadagdagan pa tayo, Kags, ng isang Kap Yes, Don of course. Francisco. Belated happy birthday sa'yo, Belated Kap. happy birthday. Pagaling ka, Kap. Pagaling po kayo, Kap. Ayan po, moving on po, ito na po sa ating pong second segment. Speaking of the public hearing na kanina po ay nilinaw nga po ni Kags Butch, ngayon po, as of the time of this taping ay nasa House pa lang po, nasa Kongreso pa lamang po. Makikita po sa nangyari po sa public hearing ng setting of 6-year term limits, yung mga barangay officials po natin ay nakadepende pa rin po sa pag-aaral, modules, seminar po ng DILG pagkatapos po nilang mahalal. At habang nakaupo po ay naaksaya po ang oras sa seminar, schooling, further studies na dapat po ay dala na nila sa kanila pong pagtakbo. Meron lamang po tayo mga iisa-isahin na mga payo po ninyo para po sa ating mga kabarangay at sa ating mga barangay officials. Una na po dyan, bago pa lamang po maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kandidato ay dapat po ay pinag-a-attend muna ang mga nagbabalak na tumakbo ng libre po, syempre libreng seminar ng DILG para turuan ng duties and responsibilities po ng posisyong tatakbuhan nila. Ito po dapat ay isang requirement na isusumite sa COMELEC bago po payagan mag-file ng kandidatura. Ayan po, pwede niyo po bang palawigin po ito pong advice po na ito? Yes. Alam mo, marami nag-react dito sa FB. Positive naman. Okay naman. Kasi naniniwala ako na kailangan pag sa politika at sa public service, kung papasok ka, dapat handa ka hindi rin ako naniniwala na porket hindi ka nakatapos ng college o wala kang pinag-aralan, hindi ka handa. Hindi po yun ang punto natin dito. Kasi ang public service conviction yan sa iyan. At saka, pero hindi mo maialis na dapat pinag-aralan mo rin ang papasukan mo. Alam mo, ang kasal nga SK, di ba? Pagka halimbawa ikakasal ka, nakukuha ka pa ng lisensya, mag-attend ka rin ng seminar. Counseling, Counseling, lahat. Dapat, naggagano ng DILG tsaka COMELEC sa mga prospective candidates. Free, ha? Huwag na ho natin pag-usapan dahil alam ko, naiintindihan ko kayo. Yung iba, hindi talaga makapagbayad ng mga seminar at marami mga comments na hindi nga maganda anyway, I don't wanna go there. Pero dapat talaga binibigay ng COMELEC tsaka ng DILG ang free seminar na yan para lang pag-usapan ng duties and functions ng mga papasukan ng mga future kagawads, kapitans, and SKs. Wala namang masama doon. In fact, malaking tulong yun. Hindi dapat pagdebatihan yan. Pagpasok ninyo, medyo alam nyo na ang gagawin ninyo. Through experience na lang. Kaya pagpasok ninyo, tsaka pa lang kayo nangangapa at mag-aaral. So, ayun lang naman yung advice na alam namin mahirap kasing i-implement din. Dahil marami nakaupo na baka tamaan at saka hindi natin alam budget-wise pero wala namang budget sa mga ganyan. Ano lang yan, tuturo ka lang ng mga 1 day, 2 day seminar, tapos. Hindi na kailangan malaking budget dyan. Kags Marie. Ganda ng sinabi ni Kags Butch doon. Alam niyo mga kabarangay, napakahirap kasi to. Actually, this is just an advice, no? Pero, yun nga, medyo naisip ko lang, Kags, syempre, alam mo naman pagdating sa pagbabago, hirap na hirap din i-adapt yan. Talaga. Lalo na yung sinasabi na, oo, walang budget, pero kasi kailangan nila ng budget. Kasi syempre, pagkain pa, yung mga honoraria pa ng mga magsaseminar. At minsan may katigasan na rin po ng ulo talaga yung ating mga kabarangay, lalo na yung mga gustong maglingkod. Minsan kasi, Kags, alam mo yan, may mga nakakasama tayong na maraming alam. Pero you know what, pag legal basis, siguro mas magandang idagdag rin na mapag-usapan nila na yung pagtakbo sa barangay is hindi basta-basta. Na dahil kilala ka, dahil gusto mong umupo as barangay kagawad or kapitan, ito po talaga may mahabang proseso. Tama si Kagawad Butch sa sinabi niya na unang-una po, dapat pagka tumakbo ka,
may knowledge ka na. Hindi yung nandiyan ka na sa posisyon, saka ka palang mag-aaral kung anong gagawin mo. Although, it's a learning process. But it's a different scenario na alam mo na kung ano yung pinapasok mo dun sa mga matututunan mo pa along the way, di ba? Opo. So, yun naman yung sa akin, Kags. Ako nga, Kags, marami akong kilala dyan. Magagaling na, ha? At meron tayong friend na kagawad na abogado, di ba? Pero nahirapan pa siya, di ba? So, malawak na ang mga experience na iba, pero nahihirapan pa. So, iba talaga. Very technical ang trabahong barangay. Hindi yan yung... Hindi papasok ka sa opisina. Kasi, at saka hindi lang yan technical. Marami kang pakikibagayang tao. Tama. At kinakailangan malaman ang proseso talaga para maatid mo yung gusto mong ihatid sa taong bayan. Whether kapitan ka, SK ka, or kagawad. So, yun lang naman yun. Walang masama doon sa punto na free seminar. Opo. At kung talagang gusto ng gobyerno at ng COMELEC dahil sila ang gatekeeper na ang papasok pa sa gobyerno ay makapagsilbi ng maayos, gawin nila to. Kasi sila ang gatekeeper ng pagsiservisyo ng taong bayan. Opo. Ito naman po, yung mga sinasabi naman po natin na mga advice ay suggestions lamang po para sa atin pong gobyerno para po mas mapaganda pa po ang ating pong pagsiservisyo sa ating mga barangay. And I don't know if you would agree po, Kags Marie and Kags Butch. Wala naman po itong kinaibahan sa pag-apply po sa regular na trabaho, even in the private sector. Hinahanapan po kayo ng mga credentials, kung ano-ano pong certifications para po makapasok sa trabaho na gusto po ninyo. Kaya naman po, it would really help our barangay officials kung meron po silang basic foundation po and knowledge po ng atin pong mga barangay processes and even pati po yung kung paano po yung pagpasa ng ating mga resolusyon, mga ordinansa, yung mga ganun pong bagay. And lagi po tayo nakakatanggap ng mga komento dito po sa ating programa na nagpapasalamat po sila na meron po tayong ganito pong mga segment na napag-aaralan po natin yung mga dapat po ginagawa nila as officials dahil minsan, although meron pong bineo, namimiss po yung ibang mga proseso na dapat natututunan po nila. Yan ang pinakamagandang sinabi. Tama ka dyan. Kahit ako, tumatango ako na Yes, tama. sabagat, Very precise yung pagkaka-explain ni SK May. Yung analogy niya na sa private nga, sa ibang look, tignan natin to ha, pag mag-a-apply ka ng security guard o janitor, usually high school graduate. Congressman, able to read and write lang eh. Pwede na. Diba? So, magpapasa ka ng batas. I mean, it's about time siguro yung constitution talaga. Huwag na lang anuhin economic. Pag-aralan na talaga. And then, siguro dapat pagkatapos na ng bagong termine and then kung sinong mga umupo na bagong presidente, ayusin na natin lahat, no? Including terms na malapit na natin pag-usapan. Ayan po, ito naman pong ating next na advice. After po ng filing ng COC, ang COMELEC naman po ang next na magbibigay po ng free seminar pa rin po ukol po sa rules naman ng campaign, premature campaigning, candidates' duties, bantay boto rules and procedures, at kung ano-ano po bago maghalalan. Eto Kags Marie, di ba pag-file mo ng COC, di ba may lull yan, merong oras bago magkampanya? Ayun yung oras na yun, i-seminar ng COMELEC. Hindi rin naman masama mag-seminar, libre lang yan sa Zoom. Di ba? Sasabihin, sa Paranaque, okay, Barangay Don Bosco, kayo ba yung mga sige, ako si Director Butch Serrano, ha? Ako magsasalita, sasabihin ko sa inyo ngayon, mamaya, question and answer tayo. Zoom, walang budget yan. FB lang yan. Mga webinar po. Webinars. So, habang COC at saka yung time ng kampanya, ilang days yon, 1 month ba? Ewan ko, nakalimutan ko na. Weeks lang yan. Weeks Actually, lang. days nga lang. Days lang. Ayun. Pag-seminar mo na para wala na, hindi na makawala si kapitan na nagpi-premature campaign at magkakasuhan na naman kayo. Kaya, sasabihin nilang hindi. Pwedeng webinars yan, COMELEC. Para maturuan yung mga hagawad, tsaka mga kapitan, tsaka mga SKs na tumatakbo kung ano yung proper process pagdating sa mga kampanya. Yan. Dagdag lang po natin dun sa mga webinars para naman po dun sa mga lugar na medyo hirap po sa pagkuha ng internet. Pwede naman din po na i-utilize po ng COMELEC ang kanilang mga regional offices para po doon papuntahin sa mga location na talaga hindi po maaabot ng internet kung meron man po mga online na seminar na ganito. Actually, Kags Butch, ito yung second na advice natin. Additional na lang to Kasi meron naman talagang ginagawa si COMELEC pagdating dyan. Yan yung during the time of Peace Covenant.
Ang problema, hindi uma-attend lahat ng mga kandidato na supposedly dapat attenan. Kasi through peace covenant po, before kayo magpirmahan, at the same time, hindi mag-usap-usap. Yung meron pong ginaganap na seminar ng mga do's and don'ts para po mag-guide kayo during the time of election, kung ano yung mga dapat nyong gawin and all. Pero kasi, karamihan kags, dapat talaga binibigyan ng sanction yung mga hindi uma-attend. Yes. Yun yung Tama nakikita yan, ko Kags. dyan. Tinamaan ako. So, sige. Oo, di ba? Alam ko talagang isa ka sa mga hindi uma-attend. At sa tingin ko nga po, mas lalo pong mahalaga po ito, lalo na kapag katulad po nung last na BSKE, may mga pagbabago po na inimplement ang COMELEC at meron po silang mga paghihigpit na ginawa sa atin pong eleksyon, mas makakatulong po siguro yun para maibsan po yung confusion ng ating mga barangay officials at mga kandidato na tatakbo po sa eleksyon. Dahil po nung nakaraang eleksyon, hindi po ba ang dami pong mga tanong na ano na naman yung bagong rules ng COMELEC, bakit ganito, last election, wala namang ganon. So, ayun po, maiiwasan po yung mga ganong problema. Di bale, SK, mga kabarangay, nandito pa rin tayo para mag-guide. Kung nagtitiwala pa rin ho kayo sa amin, nandito po ang sa barangay tayo. Parang ginawa natin, Kags Marie, SK May last year, di ba? Step-by-step process bago mag-eleksyon, kasama natin yung mga naging kandidato ng huling eleksyon. Ayan po, maraming salamat po. Ang next naman po, ang trabaho po ng COMELEC na after po ng filing ay dapat po nilang suriin isa-isa kung totoo pong residente ang isang kandidato at kung papasa po sila sa mga drug test o sila ay convicted at totoong able to read and write at kung sila po ay nakahain ng SOSE dati. At hindi po ito sumbungan ng tao na maaaring maging sanhi ng awayan sa kanilang barangay. Ayan. Alam nyo, maraming natuwa dito, pero iisa-isahin ko lang ha. Yung sa drug test, regardless kung kung nag-positive siya o hindi yan disqualification para hindi ka makatakbo. Pero at least, malalaman taong bayan na nag-positive, no? Pero hindi yan disqualification under COMELEC or election code rules na dapat ma-disqualify. Pero at least man lang merong alam, may info ang mga tao. Second, yung sinabi dito na asa na yun? Yung convicted. Yung convicted, yun talaga is one of the disqualifications para hindi makatakbo tao. Kinakailangan talaga yan. Second, kung residente ka o hindi, trabaho ng COMELEC yun. Kasi pag file, yun nga yung sinasabi nating ilang days na pwede mag-imbestiga ang Senate, pwede nilang imbestiga. Alam nyo, napaka-importante niyan kasi ang dami nagsusumbong sa atin na wala nang ginagawa daw yung si SK, si Kagawad o si Kapitan dahil nasa kabilang barangay, hindi na makita, hindi makapag-session, hindi nila alam kung ano nangyayari. And marami rin dyan na hindi naman talaga taga doon, nagnakaw lang, and then pagkatapos ng termino nila, uuwi na ng mga probinsya nila. Tapos na, baliwala na kayo. Natapos na ako dyan o natalo ako dyan sa barangay na yan pero nakakurakot na ako. Wala na sila. So, importante talaga na gawin ng COMELEC. Yung sinabing sumbungan, kasi alam mo, mahirap kasi pinapauutos ng COMELEC na magsumbong ang taong bayan. Kasi nagiging source yan ng galit, away ng mga magkakapitbahay. And who knows, marami nagiging patayan dahil dyan sa sumbungan na yan. COMELEC dapat ang kumilos. Kasi nasa kanila na ang papel sa COC, nandun na lahat ng info. Papuntahin na lang nila yung mga direktor nila kung sino man staff nila para lang ilang kandidato lang naman yan sa isang barangay, 21, 28 or 30 plus. Kaya nila yan in a few days na mag-imbestiga kahit papano. Alam mo, Kags, napakaganda ng mga sinabi mong punto, pero medyo nag-strike sa akin dun yung about sa residente, kung totoo. Kasi there are, hindi nga rumors there are a lot of reports na hindi sila madi-disqualify because number one, there are a voter dun sa mismong lugar. Pero walang magawa yung ating mga kabarangay kasi hindi sila dun nakatira sa area, pero botante sila dun. So even though they wanted na i-disqualify, they cannot. Because according to the law, once you are a voter, you are already considered as a bona fide resident ng inyong nasasakupan, which is yung barangay na yon. So, ano yung magiging take action about it? Plus, yung sinasabi nyo kanina about sa drug test, yes, hindi po siya disqualification sa isang kandidato, pero
it would matter. Because number one, kapag alam siguro ng ating mga kabarangay na totoo talaga yung sinasabi na, kasi usually pagka may ganyang issue, ang dating sa kanila ay sinisiraan lang. Pero pag ito, meron talagang resulta, it would matter. Ibang magiging impression. Plus, yung sa conviction, ayan talaga, disqualification case yan, number one. At hindi ka dapat payagan talaga na tumakbo. Diba? Correct. Pero may mga nakakalusot. Meron. Tama ba? Meron. Kasi hindi naman nag-iimbestiga ang COMELEC. Tignan mo to, Kags Maria. Pumunta ako sa isang probinsya. Hindi ako kilala. No. So, convicted ako sa Manila. Hindi ko naman nga sabihin eh. Tama. Hindi ko na sabihin. Ba't ko na sabihin? So hanggat walang ganun, hanggat marami pa tayong loopholes, no? SK? Yes. Pero ang pinaka-second dun sa residente, Kags, na nag-strike pa sa akin, is about the SOSE. Because there are a lot of incumbent officials that haven't filed, not incumbent, even yung mga natalo, na hindi nakapag-file ng kanilang mga SOSE. But they are being allowed na makatakbo pa rin. So, nasan yung batas natin na, pagka hindi ka nag-file ng SOSE, hindi ka pwede tumakbo. So, nawawala yung ganun eh. Kasi hindi naman from time to time double check. At tama yon. At ang dami nga nagko-comment. At alam naman natin yung Kags Maria. Nilalagay sa SOSE. Kasi nungalingan yun eh. Kasi malaki nagagastos sa kampanya. Dahil magdideclare ka doon, 20,000 lang nagastos mo, 12,000 o 5,000. Kasi kailangan nila i-limit yung sarili nila dun sa allowable. Hanggang doon na. Pero walang investigative power ang COMELEC na even sa resibo, hindi nga nila alam na fake yun eh. Di ba? So, ayun talaga. At saka, isa pa yan eh. Halimbawa, 2 beses akong hindi nag-file. Dapat din na ako pwedeng tumakbo. Pero hindi disqualification yan under the law. Pwede ka pa rin tumakbo, hindi disqualification under the law yun. Pananakot na ng COMELEC. Second, paano kung hindi ko sabihin sa'yo na hindi ako nag-file? Nalalaman nyo? Hindi rin. 3 beses na ako hindi nag-file. Hindi ko sinabi sa COMELEC. Nag-file lang ako ng COC. There's no way of knowing. So, another loophole. Tsaka sasabihin lang naman, walang final judgment. Isa pa yun. Diba? Bilang po, panghuling pangdagdag ko lamang po sa mga punto po ninyo, siguro po food for thought na lang din po para sa ating lahat na would this require po kaya yung ganito pong pangyayari, would this require a change in the mandate and function of the COMELEC? Dahil ang lagi po natin naririnig ay ministerial nga lamang po ang kanilang functions at duties po sa ating pong eleksyon. I think so. Dapat talaga dagdagan. Kaya lang madadagdagan yan, in fairness naman sa COMELEC, madadagdagan yan through a Republic Act para makakakilos ang COMELEC. Even sa next sasabihin mo, wala silang ngipin eh. Walang ngipin ng COMELEC eh. At dapat talaga idagdag. Pero wala namang masama kung mag-initiate ka eh. Inisyatibo mo eh. Bilang COMELEC chairman eh. Ay, pakilusin mo na yung mga tao mo. Hindi makikialam mga Honduras. Basta kumilos ka. Ay, pakita mo na gusto mong mabago ang Pilipinas. Ayan po. Ito naman po ang ating po panghuling suggestion po. Dapat rin po ang COMELEC magkaroon po ng information drive sa lahat po ng mga barangay. Ukol naman po sa pinagbabawal na vote buying at vote selling. Kags, ako favorite topic ko yan. Yeah, favorite topic. Pero same scenario mga kabarangay. Hindi naman natatapos po talaga ang usapin pagdating sa vote buying and vote selling. Not only with the barangays. Basta may election, talagang kasama yan at kaakibat yan sa lagi nating pinag-uusapan. Pero mas maganda siguro talaga na magkaroon na lang ng pangil. Siguro si Kags Butch, mas marami siyang masasabi pagdating dito dahil favorite topic po talaga niya ang vote buying at vote selling. Alam mo, sa dami kong nasabi na tungkol dyan. All these years, since 1990s, asan na talaga ako sa vote buying na yan. Pero, yun nga, unang-una, walang pangil ang COMELEC. Pero sabi ko nga, yung inisyatibo, kahit wala kang pangil, dumakip ka. Kasi kitang-kita na sa Facebook at saka kitang-kita na halimbawa sa covered court, sinusumbong na, wala pa rin kayong ginagawa. Hindi kayo makakakuha ng Republic Act sa Kongreso at Senado sapagkat mismong sila tatamaan yan. Tatamaan ng mga nasa taas. Sino ba talaga nagvo-vote buying sa atin? So, hindi ka makakakuha ng Republic Act tungkol dyan. In fact, nasa Constitution natin,
dapat magkaroon ng batas para hulihin ang mga vote buyers, vote sellers. Bawal po yan sa Constitution natin. Pero walang enabling law. So, ang tagal-tagal na yan, pero walang enabling law. Wala talagang mahuhuli. So, ako talaga, Kags Marie tsaka Eski, ang kinakausap ko na lang yung taong bayan na wag na kayo, ang vote buying is masama. You know, yung integridad ninyo tsaka binibenta nyo ang kapitbahay ninyo. Immoral. So, if it is an immoral act, moral ang pinag-uusapan natin dito, karakter ng pagkatao. So, masama. So, dapat ba natin gawin yan as Filipinos? Even if we are a global citizen or another citizen, hindi dapat natin ginagawa yan. As a human being, immoral po yan. Napakasama. Napakasama sa budhi ng isang tao. Hayaan nyo na merong talagang magbibili dyan. Pero kung tinanggap ninyo, para kayong si Judas na tumanggap ng 30 silvers at ibinenta ninyong inyong kapitbahay, immoral. Even the Bible says so. So, ako, ang kinakausap ko na lang dyan yung taong bayan. Wag niyo na hong gawin. Dahil nasisira ho ang ngayon. Nagrereklamo kayo, baka mag 7 years, 6 years pa. Ay, karamihan tumanggap ng pera, wag na kayo magreklamo. Kung ganyan, di ba? So, wag na ho. Magsisimula lahat yan. Hindi kailangan ng batas yan. Kung alam nyong immoral yan at hindi maganda sa mata ng Panginoon, hindi nyo ho gagawin yan. Hindi ho kailangan ng batas dyan. Kayo ang kailangan tumigil dyan. Salamat. May dadagdag po ba kayo, Kags? Sa dami po ng sinabi ni Kags Butch, pinaka nagustuhan ko doon yung Bible verse niya. Yung talagang, which is true naman talaga, konsensya na lang talaga ngayon, Kags. Pero kasi, minsan, may mga dahilan din siguro ng ating mga kabarangay kung bakit sila umaabot sa ganong sitwasyon. Na no one can judge. Except him. Maraming salamat, Kags Marie at Kags Butch. At mga kabarangay, sana po ay mapag-isipan po talaga ito pong mga advice na at mga suhestyon na naibibigay po natin. Pero wag po kayo alis dahil po sa ating last na segment naman, mga kabarangay. Pag-uusapan pa rin po natin ang mga updates po tungkol sa BSKE at pati na rin po sa calendar of activities para sa eleksyon ng atin pong COMELEC. Ayun po. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay